For today's video, ito yung araw na kumuha ako ng gamot ni Lola para sa sakit ng kanyang tiyan at para sa pag-LBM niya. At ayun nga, sinilo siya tulalay na naman na parang ang lalim ng kanyang iniisip, kaya kinausap ko muna bago ako umalis. Tinanong ko nga kung okay lamang siya at ayun nga todo kwento at naghalo-halo na nga ang kanyang mga sinasabi na hindi ko maintindihan yung iba. At bago ako umalis ay nagpaalam na din ako kay Lola at kinuha ko na din yung aking bag na lagi kong bitbit kapag lumalabas ako. At syempre late upload na naman ng person kaya buhay na buhay pa dyan si Lola at kasama pa namin. Madami-dami pa nga din kami mga video na hindi ko pa na-upload na kasama namin si Lola. Kasabay ng gera at pagbalik ng sakit ni Nili ay nakisabay din ang pagbalik ng pag-LBM ni Lola. At sinabayan pa nga din ang pananakit ng tiyan pero hindi na naman yan bago kay Lola dahil yan na talaga ang kanyang sakit simula pa nang dumating ako dito sa kanila. Pero matagal-tagal na nga din na hindi sumisingga ang pagkakaroon niya ng diarrhea at halos may ilang buwan na nga din. Kaya mas lalo pa kami na-stress nang makisabay sa gera ang tiyan ni Lola na araw-araw ay nag-LBM. Meron naman kaming gamot dito sa bahay para sa pag-LBM ni Lola at halos naging maintenance na nga ni Lola yun dahil halos araw-araw ay nag-LBM si Lola. Effective naman yung kay Lola at nakakatulong naman sa kanya pero nang sumingga na naman nga ang kanyang tiyan ay parang hindi natalab. Kaya niresitahan si Lola ng panibagong gamot ng kanyang doktor at binigyan din siya ng gamot sa sakit ng tiyan. Bago ka, gabo ko. Natin di, tagi dito dalayan. Siya babay, yung galot, yung babay, binibisya. Ay nga't nandyan pa si Lola sa loob ng bomb shelter at bago nga ako umalis ay pinuntahan ni Nili. Tinanong pa nga ni Lola si Nili kung ano ang iniiyak nito dahil may mga oras nga na umiiyak si Nili. Sabi pa nga ni Lola kay Nili na magpasalamat daw sa Diyos na dinugtungan naman ni Nili na may bahay daw sila at nasa maayos. Kapag may sumpo nga si Nili ay minsan ay sinasabi ni Lola na pasalamat tayo sa Diyos dahil meron tayong bahay, may pagkain at meron tayong sariling bomb shelter sa loob ng bahay. Nung nabubuhay nga si Lola ay puntahan din siya ni Nili kapag may sumpong at umiiyak at ngayon nga nawala na si Lola ay solo ko na ang pagpapakalma kay Nili kapag may sumpong. At ang isa ko pa nga ngayong problema ay kapag hindi nakakatulog si Nili ay hindi rin ako makakatulog, hindi katulad dati nung nabubuhay pa si Lola na kapag hindi nakakatulog si Nili ay pumupunta siya sa kwarto ni Lola. At sana naman sa susunod na mga winter ay hindi na bumalik ang sakit ni Nili at sana nga ay dinala na din ni Lola ang sakit ni Nili para hindi na bumalik. Pesak pa pala niyan dito sa Israel kaya may mga takip yung ibang mga paninda na may mga sangkap na mga ipinagbabawal sa araw ng Pesak. Bumili din pala ako ng diaper at bedpad para kay Lola at yan na pala yung huling bedpad na napili ko sa kanya dahil yung sumunod na bibili sana ako ay wala silang stock. Kaya siguro wala na akong nabili noon dahil wala na din akong paggagamitan at masasayang lamang din naman. At dahil wala na nga si Lola ay nabawasan na din nga ang aking mga binibili. Ang dami pa nga din ng mga gamot ni Lola na naiwan at kakukuha ko pa nga lamang din yun dyan at pang 3 buwan yun ni Lola na stock. At bago ako umuwi, dumaan muna ako dyan para bumili ng ilang mga kailangan at bumili nga din ako ng mga tinapay para sa Pesak. Ayan yung mga tinapay na hindi ginagamitan ng paalsa at grain products na ipinagbabawal nila sa araw ng Pesak. Bumili nga din ako niyang green tea para kay Lola dahil sumasakit nga ang kanyang tiyan. Ang kaso hindi na din niya nainom dahil araw-araw ay gusto niya ay kape. At yan nga halos lahat ay may takip at yan yung mga pagkain na ipinagbabawal nila na kainin at ibenta sa araw ng Pesak. Ay nga anong pagkakalaki ng kalabasa nila dito sa Israel at kapag naluto nga yan ay damay na din ang ulam ng kapitbahay sa dami niyan kapag naluto. Bumili nga din ako ng paboritong pastry ni Lola na may palaman na dates at isinasawsaw niya yun sa kape at kapag kumakain siya noon ay sabi niya ay gumagaan ang kanyang pakiramdam. Kaya simula noon ay hindi ako nagpapawala dito sa bahay at lagi akong bumibili ng madami para kahit paano ay may makakain si Lola na masarap para sa kanya. At kahit nga kasagsagan pa ng gera dito noon at araw-araw ay may siren ay talaga naman sinasadya ko pa yun na bilhin para kay Lola. At pagdating ko nga ng bahay ay naghanda na din ako ng kanilang pagkain at ayan nga si Nilush at mukhang malungkot na naman. At nang tanungin ko nga si Nili kung bakit siya malungkot ay bigla na lamang nag-iyak at magulo na naman ang kanyang isip at kung ano-ano na naman ang kanyang sinasabi. Na kahit nga mga walang kabuluhan ay kanyang iniiyakan. Nili, lamat buka. Kakakilabang na okay. Ma? Ikaw na okay. Mi? At nakakita ako laninis ka ni Maya okay. Ten. Ay nga todo iyak si Nilush at nagsasayang ng luha para sa walang kabuluhan na naiisip niya. Epekto ngayon ng kanyang sakit at meron siyang hallucination at minsan nga pinagbibintangan niya ang ibang tao na kumuha ng kanyang gamit kahit wala namang pumupunta dito na ibang tao. At pati nga ang aming kapitbahay na si Aling Esther ay hindi niya pinalampas at kinagagalitan niya yon dahil nakita niya daw na sinaktan ako ni Aling Esther kahit hindi naman. Kahit gaano pa nga kadami ang mga gamot ni Nili ay hindi yun umiepekto kapag bumabalik ang sakit ni Nili. Hindi mo kami masuk lagi. Ang babae, sabi lang bakit hindi mo masuk lagi? Mi, ayun Ano babae. sabi? At sabi Maya, sa ang babae, mayo baka matagulan. Mi, matagulan. Mi,
Atobi maile. Mi? Atobi maile. Dubim? לא, Dubim? לא, הטובים האלה, טובים. הילדים הטובים. Mi yaladim. Ay nga't pati ako'y gulong-gulo na sa mga pinagsasasabi ni Nilush at kanina nga ay umiiyak dahil meron daw kumuha ng pagkain. At ngayon naman ay umiiyak daw siya dahil sa mga mababait o mabubuting bata na nasa Golan Heights o Ramat Hagulan. Ang iniisip niya siguro ng mga bata ay yung mga batang sundalo na nakadistino sa Golan Heights. Nasa hilagang Israel na nasa border ng Syria, Lebanon at Jordan. At nandahil nga sa gera na yan ay na-stress si Nilush kaya bumalik ang kanyang sakit at pati nga si Lola ay na-stress din. At may mga araw nga din na umiiyak si Lola kapag may mga nababalitaan siya na mga namatay dahil sa gera, lalo na yung mga batang sundalo na nakipaglaban. Lagi ko nga din sinasabi kay Lola na wag na siyang manood ng balita dahil pasaway nga si Lola ay nagagalit pa nga sa akin kapag hindi ko inilagay ang kanyang cellphone sa balita. At ayun nga't oras na ng merienda at medyo okay na dyan si Nilush. Ay siya hanggang dito lang ating kwento for today's video at maraming po salamat sa inyong support at laging panonood. Mag-ingat po tayong lahat palagi. And please follow and share ako Infinity Private Resort and Events Place and please subscribe to my YouTube channel.